Ayan natin. Ayun nangyari, shorted na siya oh. Ba't ganito? Nabitan ko lang ng speaker ah. Sige nga, tanggalin natin. Fire. Oh, nawala ah. Ang sabihin na may problema to. Ayan talaga oh, issue niya oh. Oh, naka-protect ko. Kasi may problema talaga. Yung speaker ko, ginagamit ko rito yan eh. Welcome to my vlog. Ayun, for today's video. Ito, Ace. Ace ulit. Sunod na naman yung Ace natin ah. Ace na LX20. Tayo ulit to. Mic. Headset pala yung gamit ko ito. Ace na LX20. Bali, dayo ulit from Taguig. Yan o. Personal na hinatid dito ng tropa natin. Isang masugid na follower, subscriber natin sa my social media pages. Shoutout sa inyo sir ha. Maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit nyo rito sa akin. Kung sino siya. Eh, siya yun. Taga-Taguig, layo pa. But dinayo pa tayo rito sa may Quezon City. Dalawa yung dinalang unit. Itong LX20 and then yan o. Yung dalawang speaker na yan na live na LPA 400 yata yan oh, 400 tunog yan, bali palit voice coil yan, dalawang unit, isang speaker and then itong Ace na LX20. Ulitin natin, maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit nyo rito sa akin sir. Ayun, kaya dinala to dito sa akin. Yung nga sabi ko kanina, yung speaker is sunog, palit voice coil. Ito naman, issue, same usual na issue, yung nagpo-protect and then testing na namin to eh. Pag on mo nito, malagabog yung speaker. Yung relay is parang nakakontak na agad. And then check natin. Ayun, naka-plug in na doon, oh, yung bulb natin. Yan. Tingnan natin kung nawala naman yung kanya. Minsan daw meron, minsan wala. Tapos pag ginagalaw-galaw doon yung switch doon sa likod is nagiging normal. Balikapitan natin yung speaker para mas makita nyo na maayos or marinig nyo na maayos. So ngayon, ito, may nakakabit na speaker. Yan, dalawang sub natin. Pakinggan nyo kung may lalagatok o wala. Maingay yung motor eh. Ayan natin. Ayun nangyari, shorted na siya oh. Yan ang sinasabi ko, minsan nagkakaloko-loko. Try natin na tanggalan ng speaker nga. Bira oh. Ba't ganito? Nabitan ko lang ng speaker ah. Sige nga, tanggalin natin. Fire. Oh, nawala ah. Ang sabihin na may problema to. Ayan talaga oh, issue niya oh. Oh, naka-protect ko. Kasi may problema talaga. Yung speaker ko, ginagamit ko rito yan eh. Oh, ayan oh. Naka-protect. So yun lang. Gali total gawin naman natin dito is yung ipifix natin, yung package na sinasabi ko. Mag-add tayo ng transistor, ipifix bias natin, and then maglalagay tayo ng fuse. Yan. Tapos in the rest, yung mga issue na dapat i-fix natin is gagawin na natin. Tulad ng mga yun sa likod nun, sa mga switch niya, baka kailangan lang lalangisan o no? Eh, sama na yun. So ngayon, bali stay tuned lang kayo. Bali babaklasin natin itong takip niya kasi dito. Iyan oh. Ayan, bago natin gawin yan, eh siyempre, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So, hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga video na i-upload ko araw-araw. Nag-upload ako ng video isang beses or minsan dalawang beses kada araw. Bihira lang ako magbintis. Ayun, sisimulan na natin. Mali, babaklasin ko lang itong casing and then para makita natin yung laman loob niya. Baklas na natin yung takip niya. Yan. Ayan, sa mga solid supporter natin, eh kabisado na nila yung mukha or laman loob ng LX20. Nga halos isang linggo pa naman, dalawa or mahigit pa ako mag-upload ng LX20. Baka sabihin nyo, isa lang yung content na ginagawa natin ha, iba-iba yan. Sinasabi ko lang yung lugar, ito na yung pangalan, hindi ako nagbibigas ng pangalan para sa privacy. Lugar lang. Sasabihin nyo gumagawa-gawa ako ng lugar, hindi yan, totoo yan. Fix na gagawin natin is mag-add tayo ng transistor. Ito, kumpletuhin natin ito. Yan, ito. Yan. Dito sa may kabilang channel, transistor dyan is 5200 and then A1943 kabilaan. Tapos nagfi-fix bias tayo. Tanggalin natin itong trimmer.
Yan, pasaway yung trimmer na yan. Kaya nag-iinarte yung LX20. Tanggalin natin yan. Palitan natin ng isang piraso na lang. Tapos, ito sa may kabilang channel. Yan. And then, mag-add tayo ng fuse dito. Yan, dito. Magay tayo ng fuse para sa protection ng board. So, bali, stay tuned lang kayo. Bali, babaklasin ko ulit yung board. And then, diretso, fix na tayo. So, ngayon guys, bali ito. Nabaklas ko na yung board sa may heatsink. 6:55 na ng gabi, oh. Dilim na naman. Bali, ito na, baklas na. Tapos, nag-add na kagad ako ng bloke para sa may emitter. Yan, wag na wag nyo kalimutan yan kapag mag-add kayo ng power transistor. Yan, inuna ko na agad lagay siya. Yan, same sa may kabila. Tapos, binaklas na natin yung trimmer. Yan, oh. Ito. O, saan yung isa? Dito. Dito. And then, dito. Yan. Ito na yun. Baklas na natin to. Ito na yung iba. Kasi kabisado na ng iba ito. Yan. Value niyan is 201, 200 ohms. Tapos, o yan. Ito to. Ayaw mag-focus. Yan. 202. Yan. 202 tsaka 201. Yan. 2K. And then 200 ohms. So ngayon, ipipix bias ko lang ito. Papalit lang tayo ng resistor. Naglagay na ako na, or nagpalit na ako ng fixed bias. Ayun, no. Value niyan 1.8. Tapos ito, yan, 220 ang ginagamit ko rito. Yan. Ayan. Tapos yan na. Ito. Ang kulang na lang ay yung transistor na lang kasi meron ng bloke. Naganda tayo ng bloke. Ngayon, ibabalik muna natin to dito. May mga kable. And then sukatan natin ng bias niya. Kung nasa 0.25 ba siya or bumaba or mataas. Stay tuned lang kayo ha. Naibalik ko na yung board, dalawang board natin. Ito yung isa. Yan, nakakabit na rin yung mga kable. Yung hindi lang nakakabit is itong sa speaker out. Yan, ito. Yan, ito yung kabilang channel. Ito yung kabilang channel. So ngayon, sukatan natin kung ano mangyari. Kanina nakaprotect yan natin. Yan, nagnormal ha. Normal na siya. Sukat tayo siyempre. Baliktad kaya ito. Kadalasan baliktad eh. Dito baliktad nga. Putik na yan. Kailangan baliktad yung baliktad rin natin dashboard natin. Ito. Yan, kailangan positive pala dito sa may taas lagi. Ayan o, nasa 0.3 something. Nasa 0.3, 0.25 yan. Yan. So ito. Meron. And then meron. Ngayon dito tayo kabilang channel. O ayan o, parehas o. Okay na, pares na yung kwan eh. Sarap ka lang. Pares na yung bias niya eh. Itong isa. Ayan o. Yan, normal na ito. So ngayon, ang gagawin natin to, mag-add tayo ng transistor and then ibabalik natin sa may heatsink. Kasi gabi na, 7:06 na ng gabi. Yan, overtime, double overtime na naman tayo. Tapos ipauli na natin to dito sa may fuse nya. Day 2. Pangalawang araw ng paggagawa natin ng Ace na LX20. Kasi namili ako sa may Quiapo. Ayan o. Pabusan tayo ng relay. Yan, ito 12 volts. Nalala ko pala, ang isang issue pa pala nito ay pag on daw ni sir is tumutunog agad yung speaker. Lumalagabog yung speaker. Ganon din sa may pag off. Isa yan sa issue rin sa LX20. Bukod dun sa may trimmer, tapos yung relay niyan isirain din. Lagi ako nagpapalit niyan na hindi ko lang napapakita sa vlog. Ano ngayon to? Brownout. Malas naman ang vlog ko. Wala kaming kuryente oh. Brownout. At tiyaga na lang tayo sa may flashlight ng camera natin. Ayun oh, papalit na ako ng relay na 12 volts. Kaya tingnan yung pangalan iba no, Broadway. Yan. Yung kabila naman is okay pa ito eh. Ano okay pa ito? Ito yung original niya, yung nakakabit lagi sa may LX20 is yung brand ng Aerospeed.
Yan, ito yun oh. Okay, yun lang. Yan, ito. Arrow speed. Dito galing to. Yan, Broadway na siya. Iba na kasi sa Broadway tayo bumibili. Tapos, yan na. 1, 2, 3, 4, 5. Kompleto na. Kailangan matapos ko itong demo natin bago bumalik yung kuryente kasi para makapag-audio tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na. Same din sa may kabilang channel. Yan. Tapos, inuna ko kanina yung pagdagdag ng bloke na para sa emitter. Yan. Wag na wag nyo kalimutan yan. Once na magdagdag kayo ng output, dagdag rin kayo ng emitter or bloke na 0.33 or 0.25 na resistor. Tapos, balikan natin. Ayan, naka-fix bias na siya. Kulang na lang ay dito sa may relay. Ang problema, hindi tayo makapagtrabaho, walang kuryente. Ayun, bumalik na. Sakto, bumalik na rin. Hindi tuloy. Kala ko mapapauwi ako na wala sa oras. So kaya mali. Ang gagawin natin, babalik ko lang muna ito saglit. Babalik natin to dito. Yan, babalik natin. Tapos, try natin kung lagyan ng audio. Kung lalagabog pa siya o hindi bago mag-add ng fuse. So ayun guys, mali ito. Naibalik ko na yung heatsink and then board. Yan. Kulang na lang is tornilyo. Bali, bago natin lagyan siya ng fuse, patugtugin muna natin. Ito, may nakakabit na speaker. Yan, dalawa. Naka stereo mode tayo. Tapos yung input natin na yung cellphone natin na isa. Yan. Pakinggan natin kung may lalagabog pa na speaker or wala. Kasi isa sa concern ni Sir to eh. Yun din, nung tinisting namin ito, nung unang punta niya rito, na yun nga, pag on pa lang is maingay na yung kabilang channel. Ngayon, obserbahan natin. Kasi nagpalit na tayo ng relay. Oh, yun, wala na. Sabay na yung, alos magkasabay na yung lagatik ng relay na ito. Dalawa, oh. And then, wala nang lumalagabog na speaker. Ulitin natin. Ulit. Oh, ayan, oh. Sabay. Tik-tik. Ganon siya. Ngayon, lagyan natin ng audio. Wala na siya. Hindi na siya nagpo-protect, oh. Ito yung channel 2 yung nagpo-protect, eh. Ito. Okay. Yung nakakabit pala is yung high and then isang bass. Kasi ito yung channel 1 is bass to. Ayan, oh. Nagpo-protect kasi naka 110 tayo. Okay lang yan. Observation pa lang naman to eh. Yan, baka makapere tayo. So ngayon, okay na. Nagpo-protect lang yung guys kasi naka series bulb pa tayo eh. So ngayon, total okay na. Magdagdag na tayo ng fuse para matapos na yung walang kwentang vlog natin. Nakabitan na natin ng fuse box. Fuse box tawag ko dyan eh. Yan, sa mga gustong gayahin, yan lang diskarte ginagawa ko. Hindi ako siya pinuputol, oh. Yan. Tapos yung isa is dito. Yan, negative and then positive. Yan, tapos ito yung fuse box na ginagamit ko. Yan, angas siya, oh. May cover pa siya. Minimum 10 ampere kasi ito eh. Yung fuse box na yan, napasok na siya dito. And so ngayon, babalik ko lang itong power supply. Tapos, larga na ulit. Balik na natin yung supply. And then may fuse na to sa loob. Ayan, oh. Yan, meron na yan, dalawa. Ganda ng fuse box natin, oh. Safe na safe. Yan. Tapos yung mga board natin ay nakatornilyo na. Yan. Ayaw mo ka na. Nakabara. Nakatornilyo na to. Yan. Nakatornilyo na. So ngayon, i-recap muna natin yung ginawa natin. Ang issue nito is nakaprotect and then pangit yung tunog. Nakaprotect, pangit ang tunog and then nakarekta yung isang channel. Wala siyang relay. Nagka-relay man siya is automatic nakakontak na siya. Kumbaga pag on mo, automatic andar na siya kapag naka-volume and then may lagabog siya. Ayun, tapos nag-fix bias tayo. Yan, nag-fix bias na siya. Yan, tapos yan. Yan. Tapos nag-add tayo ng power transistor. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 pares na C5200 and then A1943.
kabilaan ng channel. Yan. Tapos yung relay, isa saan na ba yun? Ito na punta. Yan, to Broadway na siya, oh. Itong isa is yung arrow speed. Yan, original pa ito. Stock pa yan. Kumaga stock pa niya yan. So ngayon, usual na setup natin kanina. May nakakabit pa rin na speaker. Yung audio source natin, yung cellphone natin na isa. Isang high, isang bass. And then, ito 20 na natin. One siya nabibitin siya pag naka 110 eh. Kaya lang So ayan, ito naka 220 na siya. Ayun. Bahala ka dyan. Ayan, normal na siya, oh. Tapos nilagyan na natin kaagad ng tanda. Pero na kaagad na panakot sa daga yan. Abang-abang kayo guys sa sunod. Bali magpapagawa ko ng isang sticker, yung simple lang, yung walang mukha ni Solid G. Ayun. Cellphone natin kanina pa pala umaandar yan. Yung channel 1. Ito. Yan, tunog lato-lato. Naubusan ng tayo ibang tugtog. Yan, ibang tugtog na yan. Wowie Remix. Patay, makapirate tayo dyan. Makakapirate tayo dyan. So, ayun lang guys, bali back to normal na ito. Yung switch nito na sabi ni Sir, pag nagalaw-galaw niya sa likod, wala problema yan. Ang problema niyan is dito talaga sa may fire niya. Kasi kung yan common or typical sakit ng LX20 yan, yung protect. Hanggang dito na lang kasi kabisado na masusugid na follower and then subscriber natin itong ginagawa natin. Kumbaga naumay na sila sa content natin. Itong atin is para lang pala to resibo. Para kahit pa paano makita ng customer natin na gawa natin yung unit niya. Yun ang ginawa natin sa mga unit nila. Ayun, Sir from Taguig. Okay na yung Ace na LX20 mo. Bali, normal na sitwasyon na siya. Wala na, hindi na nakaprotect. And then, okay na siya. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin. Always on the go na, 24/7. Hindi ko pala guys siguro hanggang magtatanggap ako hanggang siguro mga bago magkatapusan, hanggang doon na lang tayo kasi magbabakasyon tayo, baka ma-stock yung unit nyo rito. Mga 1 week lang naman ako sa probinsya, and then pagbalik yun, hataw na naman tayo ulit. Natin, number 41 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre pakihit ang bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace natin lahat.